Ang batang driver ay nagsasabi sa bata na, "Nandyan si Bayan Cal." Present sa kanya sa anyo ng isang multo. Nagsisimula ng magsalita si Bayan Cal. At ang lalaki ay naghahatid ng kanyang salita sa kanyang asawa. Naantig yan sa mga sinabi niya. As she recognizes na dapat talaga itong asawa niya. Walang paraan. Malalaman ng lalaki ang mga detalyeng ito at pag-uusapan ng mga ito. Matapos ihatid ang kanyang huling mga salita sa kanyang asawa, Bayan Cal ay libre upang gumawa ng paglukso. Mula sa mundong ito hanggang sa susunod. Nang bumalik ang mga binata sa kanyang bahay, sinimulan niyang hanapin ang bracelet na ibinigay niya sa kanyang ina. Nakikita siya ng kanyang lola na pinag-iisipan ng mga gamit ng kanyang ina. At tinanong siya tungkol dito. Hinahanap ng binata ang bracelet. Dahil napaka-espesyal nito sa kanya at sa kanyang ina. Nagdagdag siya ng maraming maliliit na detalye dito. Upang makagawa ng kakaiba, kinuha ni Clencha ang phone niya. At nagpapakita sa lalaki ng ilang larawan ng kanyang ina. Nakasuot ng bracelet. Ngunit ang isa sa mga larawang iyon ay napakakaiba. Nakita ng driver ang kanyang ina na nakaselfie kasama si Ji-hyun. Ibig sabihin, magkakilala ang dalawang babae noon. Kapag nag-iisa ang binata kay Ji-hyun, tinanong niya ulit siya tungkol sa bracelet. Sa kasamaang palad, walang alaala ang multo. Ngunit sinabi niya na kailangan nilang imbestigahan ang clue na ito. Baka isang clue ang magdadala sa kanila sa susunod. At maaaring matuto siya ng higit pang impormasyon tungkol sa sarili niya. Sa susunod na araw, habang nagmamaneho ay taxi, nakatanggap ang lalaki ng tawag sa telepono mula sa dalawang detective. Iniimbestigahan ng kaso ng kanyang ina. Ngayon natutunan namin yon. Ang kanyang ina ay pinatay at iniwan ng isang motor. Nasa kalsada, nakilala ng lalaki ang mga tiktik sa isang coffee shop. Ngunit sinabi niya sa kanila na ang tindahan ay malamig. Dahil sa aircon. Pag-udyok sa kanila na umupo sa labas kaya ang G. Naamoy ni Hyun ang assemble Roma ng kape. G ako. Gustong malaman ni Shine kung ano ang eksaktong nangyari sa gabi. At higit sa lahat, bakit hindi sumakay ng taxi ang mga binata? Isang flashback ang na-trigger upang ipakita sa amin. Anong nangyari sa gabi? Mula sa pananaw ng mga kabataang lalaki. Ang bata ay nasa telepono kasama ang kanyang ina. At nagplano silang kumain ng sabay. Bigla. Nakarinig ang lalaki ng kakaibang ingay. At ibinaba ng kanyang ina ang tawag. Pagkatapos, nagsimulang tumakbo ang binata hanggang sa matagpuan niya ang kanyang ina. Dr. Joe ang nasa ibabaw niya. At sinusubukan niyang iligtas siya. Hanggang sa dumating ang ambulansya. Hindi makasakay ng ambulansya ang lalaki. Dahil walang sapat na espasyo para sa lahat. Naisipan niyang ihatid ang taxi ng kanyang ina sa ospital. Ngunit pagkatapos, naalala niya na dapat na siyang umalis sa eksena. Para sa pulis, upang suriin. Bumalik sa kasalukuyan. Sinasabi yun ng lalaki sa mga tiktik. Naiinis siya sa kanila. Sa halip na uminom ng kape at magtanong ng mga katangahang tanong. Dapat nilang gawin ang kanilang trabaho. At hanapin ang taong nakasagasa sa kanyang ina. Sa susunod, binisita ng binata sa Jihayan ang pahingahan ng kanyang ina. Sinusubukang malaman, kung meron man, na posibleng magsilbing lead. Habang nag-uusap siya, isang kakaibang lalaki, kumukuha ng mga larawan sa kanila mula sa isang ligtas na distansya. Pansamantala, nag-aalala si Oncha sa personal na buhay ng kanyang apo. Kaya nagpasya siyang tawagan ng isang batang babae na may gusto sa kanya. Sobrang ren ang babaeng yon. Isang batang nurse, na nagtatrabaho sa araw sa ospital kasama ang doktor. Niyaya ng lola ang babae para uminom. Kasama niya at ng kanyang apo. Pero kaya busy ang araw ni Ri. At ang nasugatan na lalaki ay malawak sa ospital. Dr. Do sa una ay nagpapatatag sa kanya. Ngunit pagkatapos ay ang lalaki ay nasa panganib na mamatay. Bumalik si Do sa emergency room. Itinulak sa tabi ang isang lalaking nurse. At sinusubukang buhayin ang lalaki. Sa kasamaang palad, kailangan niyang ipahayag sa mga kamag-anak ng lalaki. Napatay na siya. Maya-maya ay sinundo ng binata ang isang pasahero mula sa kalsada. Ang binatang ito ay may ilang supernatural na kapangyarihan. Naging asul ang kanyang mga mata at nakikita niya ang Ji-hyun. Itinigil ng binata ang card makipag-usap sa lalaking ito. Sino ang ipinahayag na daluyan ng bulaklak? Ang medium ay kumukuha ng spell na nakasulat sa isang dilaw na papel. At sinusubukang idikit ito sa ulo ng kanyang mga kamay. So he can get rid of her but Young then pinigilan siya. Sinasabi sa kanya iyon ng media. Wala siyang ideya sa ginagawa niya. Dapat lumayo siya. Mula sa mga multo,
Ngunit dahil ang lalaki ay hindi kumbinsido, binigyan siya ng media ng card bago umalis. Pagkatapos ay nalaman iyon ng lalaki sa giyan. Hindi nakakabit ang multo sa sasakyan. Ngunit sa halip ay isang telepono. Binuhat ng batang driver ang telepono. At ang multo ay naakit dito, na naglulunsad sa kanya pasulong. At inilalapit siya sa mga binata. Habang hindi maiwasang isipin ng dalawa ang isa't isa. Namatay ang baterya ng mga telepono at nawala ang multo. Sinubukan ng mga binata na bumili ng charger ngunit wala siyang mahanap. Susunod, nadidistract siya sa maraming kliyenteng sumasakay sa kanyang taxi. At ang gabi ay talagang kumikita para sa kanya. Pansamantala, si Chi-hyun ay nakulong sa isang madilim na lugar, na parang ibang mundo. Kinaumagahan, pinasakay ng binata ang kanyang lola, and she notices itong sirang phone. Sinabi sa kanya ng binata na hindi ito gumagana, kaya kinuha ito ng lola, at itinatapon ito sa recycle bin. Hindi siya mapipigilan ng binata sa oras, pero iniisip din niya yun. Siguro dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay bilang isang normal na tao. Habang lumilipas ang araw, ang lahat ay nagpapaalala sa mga kabataang lalaki ng Ji-hyun. Ang ghost crush niya, samantala si Ji-hyun ay nakulong sa ibang mundo. Biglaan, nakita niya ang isang babae kasama ang kanyang sanggol na lumilitaw. Ngunit muli siyang nawala sa mundo ng mga buhay. Kinuha ng lalaki ang telepono mula sa recycle bin. At bumili siya ng charger. Para dito noon, umuwi siya at isinaksak ang charger sa telepono. Nagsimulang mag-charge ang telepono at ibinalik ito ni Ji-hyun. Lumapag sa mga kamay ng mga binata. Bagaman, alam nilang dalawa, na ang isang relasyon sa pagitan nila ay hindi gagana. Hindi nila maiwasang makaramdam ng atraksyon sa isa't isa. Ngunit sa ngayon, lahat ng kaya nilang gawin ay patuloy na nagtatrabaho sa kanilang maliit na ghost business, pagiling sa kagustuhan ng mga multo, at pagtulong sa kanila na makamit ang catharsis. Isang gabi, nakapulot ng multo ang mga binata, na walang pambayad sa biyahe. Sinusubukang tumakas ng multo, but Shi-hae gets a hold of her. Since wala siyang pera, ipinakilala sila ng multong ito sa isa pang multo, na dapat ay makakatulong sa kanila sa kanyang negosyo. Dinadala sila ng isa pang multo sa isang istasyon ng bus at kaluluwa. At sinasabi na ang mga multo ay nagtitipon sa araw, na nangangahulugan na ang binata ay maaaring pumili ng marami sa kanila. At singilin sila para sa kanyang mga serbisyo. Sa susunod na araw, masigasig si Ji-hyun, at nakakita sila ng maraming multo na bumubuo ng isang linya. Sa istasyon ng bus, kinausap ni Ji-hyun ang ilan sa kanila para marinig ang kanilang kagustuhan. Hanggang sa multo ng isang binata na nakasuot ng salamin. Lumalapit sa kanya. Kasalanan ng lalaking ito, isa sa mga dating college mate ni Chi-han. Ipinaalam ng bata kay Chi-han ang kanyang tunay na pangalan. At sinasabi sa kanya iyon. Napakasaya niya noong college.